Hi guys, this is Cyref, the art finder. I love drawing. I also love fishing. Right now, studio lang taanay to share with you kung paano ko ginobra ang akon logo for Cyref. Hoping you will find something that you can use. Ang purpose ko sini is that you can do your own logo in case you need one. If you also have talent in art, you can do it yourself. So, to share with you how I created my own silk screen to print on t-shirts, fishing jackets, bags, and also to print a logo on fishing rods. I anchored my idea on only three elements: letter S, letter F, and a hook. Now the challenge is this: how to make a logo out of these three elements. Guide. Next step is to take a photo using our cell phone camera, DSLR, or the scanner. Ang reason for scanning using scanner is kay wala siya distortion pagdating sa pag-capture sang aton image para may soft copy kita gamiton to trace inside CorelDRAW. So that's amo man lang ng reason. And one thing, dali, kung mag-scan kita, usually ang mga scanner like Epson, meron siyang default feature na ga-auto-save. So you have to watch out for it. Kay base karon mabudlayan kita mangita kung di na to naka-save. So what sometimes I did after scanning, gina-transfer ko siya sa akon nga project folder. So ari na, ma-open na kita sang aton nga Corel program. But actually, you can use also Illustrator or InDesign. But since nauna ko bin-understand ang Corel, so until now, since 1994, Corel ang akon mas preferred when it comes sa vector art. Right now, try ko nga i-import ang aton nga scanned image inside sa CorelDRAW. And sometimes pag scan mo, ang orientation niya hindi siya tsakto. So I want this logo nga to parang gatindog portrait ang orientation. So i-rotate ta lang. Basic man na siya nga. And so now, ma-start na ko sketch. Actually, hindi sa sketch, matrace ako using Bezier tool. Ara siya number 5 down from pick tool. So ang obra ko subong is, actually it's not tracing, more of finding mga creating nodes along sa mga naga-curve nga parts ng sketch. And guys, para ma-feel ta ang aton nga vector shape, make sure nga kung sa diin kita nag-start click, dito makita mag-end. Para ma-close siya. Wala sa open nga node. Kaya kung open, hindi ito ma-feel. And right now, medyo manipis ang outline. So what I will do, go to pen dialog box and then padamulon ang outline para makita, and then change the color to give contrast. Me, I am farsighted. I cannot see from afar. From near, gali. Then, Windows select all the nodes that we have created, and then kadto sa shape tool, Windows select, kag i-click ta ang may ara da option nga curve, convert to curves, tanan nga lines. Para nga daw mangin para siyang elastic na right now. So, kung i-follow ta na subong ang shapes sang aton nga sketch logo, mas dali siya kay do ka elastic saya. But as we do this, may mga time nga
kada butong ta, ang line, may line nga daw hindi siya perfect. You don't need to spend time. Just create another node, then delete that node nga medyo crooked. Just like this one, just create another node, either left or right, then select that node nga crooked, then delete. O, di ba? Mas nami ang ara na, ka just delete. Amo nang nami kay Corel, kay daw, parang na-figure out niya kung ano ang ginamin ta. So, amo nang beauty sang vector uh, way of doing our art. So, this time, butong-butong na lang, left and right, make sure nga ang guide ta sa dalom gina-follow ta. Okay? So, amo nang ginamin ko nga hindi kailangan ang aton sketch very fine. Rough is enough as long nga makit-an ta ang shape and curves. Kay dili ta i-perfect ang iya nga curves inside CorelDRAW. So, here it is, almost done. Pero hindi pa na siya perfect kay subong dapat ma-capture ta ang ang concept. Pero hindi pa na sa perfect, kailangan may gamay pa din adjustment. So dire hampang-hampangan ta lang. Mata na yung mata na ni ang naga-decide. So as an artist, ano gid bala ang vision mo? Ano gid bala ang gusto mo matabo? So balik ako kagina nga tatlo ka elements, the letter S, F, and the hook. So paano ko maka-create sang isa ka image nga would look like letter S, but would also look like letter F, and somehow would also look like a hook. Pero isa lang ka image, depende na lang kung sino gatulok, how would you like to look at it at a certain given time. Kung ano ang i-use, so amo na, the medyo 3-in-1, parang tryon ang concept. Wala ko naging pakita kung paano ko gin-sketch ang akon nga Sir F signature. Pero same thing, amo na. Kay medyo madugay siya kung i-record ta tanan. But this time around, ang obrahon ko is, kay since nag-promise ko sa inyo that part of this episode is to show you paano ako nag-prepare sa akon nga screen for self-screen printing para makaprint ako sa akon nga logo and signature logo sa akon mga bag, t-shirt, paraphernalia for fishing, and maybe, or, obrahon tagid, i-show ko sa inyo kung paano kita mag-print sa fishing rod. Command. And so now, tapos na kita mag-layout for our master para gamiton ta mag-develop sa aton self-screen. It's time to print. And usually, film ang ginagamit and may image setter nga specific nga ginagamit nga machine para makaobra ka sang master para magkaroon sang solid nga print output para nga perfect gid ang iya nga pag-cover sang light. Kaya mo na siyang process for self-screen, but today I will show you mga DIY, mga disponeering way of doing things, like using only regular printer like Epson. But ang iya sini nga ink is pigment. Ang isa ka iya advantage is that waterproof, so smudge free. Pero ang isa lang ka concern, if you use paper as your master for developing a screen, is that opaque siya. So there is a tendency nga magkaroon ka ng problem during the curing process. So what I will do now, and to show you ang mga secrets ko long time ago, and now I'm willing to reveal and show to you, and somehow you might find it useful if you want to go into screen business or even just for personal hobby. Pwede gid siya gamitan paper lang. Any paper, bond paper, right now ginagamit ko sa I don't know, hindi man sakto siguro or whatever. Ang goal kasi ni is, in this process, paano ta i-minimize ang pagka-opaque sang paper. So, patalik doon lang ang paper at the back,
patuluan ta siya sang oil. Any oil will do. Ang gigamit ko ni cooking oil. Nalipat ko sang iya brand pero hindi pa lang ko mag-mention kay doesn't mean nga kung amuni nga oil perfect siya kay whatever oil bisan water gani or alcohol, pero one good thing about oil is medyo madugay gabalik sa pagka-opaque ang paper. So hindi siya perfect nga solution pero enough para nga ang light sang sun maka-pass through para ma-cure niya ang mga non-printed image sa aton nga screen. So amo na subong. So i-try ta lang i-avoid nga kuskuson gid ang aton printed image. So ang technique ko da is i-sandwich mo siya sa paper, duha ka paper, and then try to press with your hands para nga ang iban nga mga oil mag-transfer sa paper nga dry para hindi messy ang aton nga master. Kay later on makit-anta na siya nga para niya na do amon ang tsura niya do almost like a tracing paper. Pero I still would recommend kung if pang business na kag gusto mo accurate gid kag hindi sun gamiton mo like UV light, better kung film. Pero ipakita ko sa inyo nga bisan paper lang will do with less expense kag not so much money investment for something pang personal lang ang iya use. And now nga ready na ang aton master, it's time for me to show you paano ko i-set up ang aton nga screen kag ang aton nga master together with ang aton gamiton nga glass for sunlight curing. Daw ano na siya, hindi na sa modern technique, old school sang hindi pa sang wala pa nauso ang mga machine. Pero para sa akon, this is less expensive way of developing your design using sunlight. Kay that way, naka-conserve ka na energy. At the same time, nagamit mo pa ang energy sa nature, which is the sun. So, lantawon ta, kag base pili nyo man matry sa inyo dira at home, at your home, nga pili gali kaobra screen without need of buying expensive machine. Flashback anay kita guys. I forgot to show you the process kung paano mag-apply sang chemical sa aton nga screen. Ma-develop na ko tani sa sun. I remember. So, subong, kung nantaon mo, amo ni siya, may hat akong in-order sa Shopee. Gamiton ko ni siya kung wala na masyado restriction sa borders. Pero, right now, kay since nga ari pa lang kita sa aton nga studio, actually sa PTRC, quiet lang. Printahan ta na siya para nga kung magpa-island kita in the near future, medyo makita nyo na sa videos nga may mga logo na nga naga-appear. Ara, raincoat in case nga maabtan kita pugada in the middle of the sea. Para nga daw dry gyapon. Okay? So, bag, ano ning unod, eco bag, printahan ko man na sang logo ni Sir F later on. Heat gun, gamiton ta na mag-cure para magdasig atong curing process sa dark room. Ang dark room is patyo mo lang suga, dark room na. Ana, squeegee, we will use that para nga mag-distribute sa aton chemical photoemulsion sa aton nga screen. And we will be using Toll Coat today. Medyo daan na siya, pero I found it last year. I've been using Tolco since 1990s pa, pero wala ako gagamit sa iya photoemulsion because I found out nga mas nami si Kenworth sa mga year 2000. So nag-shift ako, but today I give it a try. Last year I gave it a try once again. Then I found out nga may unique man sa nga quality kay for 1 year na wala pa sa expire.
Unlike a Kenworth, you have to use it within 24 hours or the most, kung kabalo ka magtago, ibibutang mo sa very dark room, kag cool na environment, pwede siya mag-last for 1 week, and that is frustrating kung damo kabala na apply na mix na chemical. Si Tolco, ang good thing sa iya, I'm not promoting it, pero amo na experience to, so I cannot deny it. Nga, although pre-mix siya, one good thing is na lesson ng imo nga ano bala kung paano mo siya i-mix. Medyo sorry guys ha, natama ko ka off ang light. So medyo dark na okay na. Kay isa pagali ka dapat kung mag-apply ka sa chemical like photoemulsion, dapat ang light mo is not very bright. Kung pwede gani dark pagid dire. Kay since nga photoemulsion siya, nag-react siya sa light. So klaw ay nga wala pa gani ka design, naka-cure na siya. It will be very hard later on to wash the excess chemical kay almost doga-cure siya kung may light while doing your nga nag-apply pa lang kita sa screen. So right now, kung lang taon nyo, medyo pasensyahan nyo na kung medyo dulom-dulom. So i-apply kong Tolco mo lang na. There are many ways ang iban gina-apply sa squeegee right away. Ako niya, patulo-tulo, like creating an abstract art. So, amo na din ako niyang abstract way of doing my art. Basta muna, I find it easy to apply, just to spread the chemical evenly sa akong screen. Not so messy, controllable. Pero siguro, may mga technique mga iban ganit. Tag 1, 2 strike lang, 1, 2 lang ka pahid, okay na sila. Pero ako, why is it nga I'm doing it this way? Because I want my application very thin, but even ang iyang application. One thing that I have found out, kung nga iban ka frustrate sila sa ila pag-develop sa ilang screen is, ginapadamol abi nila mo, no need. Ang concept ng photoemulsion is to convert our mesh nga organza into something like a plastic. So kung may excess ka, pahid lang sa amo nang reason nga ginabutangan ko papers sa dalom kay para wala na klanan sang extra pang rags sa palibot. Just paper is enough para somehow after your pag-apply ang imong table hindi siya messy. Daw protection naman sa table at the same time to catch the excess chemical. So after this, once nga okay na ang pag-spread tas ng chemical sa screen, it's time to put it in a dry, unlit place, meaning hindi siya dapat ma-expose sa any light kay hindi pa ang right time para mag-cure siya. This part, we call this drying time. Pwede na sa ma-set up later on. So, to dry it up, there are 3 ways. One is just let it dry. Sa isa ka dark room nga medyo mainit. Or you can use a fan, electric fan, any kind of fan will do. Pero ang gamiton ko right now is heat gun. Heat gun, mas nami kami control ka sa iya nga init and mas in a matter of 2 to 3 to 5 minutes tapos na dry ng aton nga screen. Ready na kita to set it up. And one more thing, after nga buta na kita sa aton chemical sa screen is to limpyuhan sa aton table. Throw our paper nga gingamit pang cleaning sa proper waste basket